Sinusubukan kong tawagan si Kurt. 10:00 na kasi ng gabi. Pero wala pa ito. Panatag man ako na safe ito dahil nagdagdag ito ng bodyguards at galing ang mga bago kay Lady A, pero syempre mas tumatagal na hindi ko ito nakakausap ay mas nakakakaba. Sa ilang ulit na sumubok ako'y kusa na ring tumigil. Baka busy pa ito. Humiga ako sa kama at sinubukan ipahinga muna ang isipan nang may nareceive akong text. Secretary po ito ni Sir Kurt. Hindi raw po siya makakauwi ngayon. Kasalukuyan pong nasusunog ang isang planta at kailangan niyang manatili dito upang tiyakin na magiging okay ang lahat. Huwag po kayong pumunta rito. Uuwi din po siya kagad. Malumanay na tinig ng secretary. What the hell? Usal ko na napaayos ng upo. Kagagawan ba ito ni na Zopronio? Hindi na si Kurt ang sinusubukan kong tawagan. Si Tori na. Mukhang nagambala ko pa ito sa pagpapahinga. Tori, I need your help. Natigilan ako nang may ibang tinig ang nasagap ng linya ko. Who's that? Huwag ka chismosa, Amira. Ano bang kailangan mo? Seryosong sabi ni Tori na bahagya kong ikinatawa. Nasusunog daw ang planta ni Kurt. I'll inform you kapag nakahanap na ako na may isasagot sa tanong mo. But for now, huwag ka muna magtatanong. Napangiti ako. Alam na alam talaga ni Tori ang gagawin nito. Pero sino kaya may-ari ng boses, lalaking tinig na iyon? Something fishy, ha? Nakatulugan ko na rin ang paghihintay. Nagising na lang ako sa hagikikan at lumulundong kama. Mommy! Napabalikos ako ng bangon nang marinig ko ang tinig ni Carla. Pero ang unang tumambad sa akin ay sina Kian at Kevin na nakatanghod pala sa akin, habang si Carla ay ang siyang tumatalon. Oh God, is it real? Mga anak ko. Naluluhang anas ko. Mommy, sleepy. Sabi ni Kian na humiga na sa hita ko. Gumaya rin si Kevin. Napahigbi ako nang ma-realize na hindi nga iyon panaginip. Mommy! Si Carla na nakasiksik na rin sa mga kuya niya. Si Kevin ang pinakapanganay sa tatlo. Si Kian ang pangalawa at ang bunso ay si Carla. Gustong gusto kong pisilin ang pisngi ni Carla ngunit nagpigil ako. Medyo may kaartehan din kasi ito. Gising ka na pala. Napatitig ako sa babaeng nakangisem pumasok. Barbara? Tinawagan ako ni Lady A. Ako ang kasama niyang nag-escort sa mga bata. Nasaan mga anak mo? Tanong ko rito. Nasa ama nila. Kailangan ko rin umalis dahil tiyak na maghahanap ng nanay ang mga iyon. Huwag mong alalahanin ang mami mo dahil ongoing ang pagpaplano upang mailigtas siya. Thank you, Barbara. Tumangutango lang ito at sumenyas na ring aalis. Paano kaya to? Hindi ko pa nakakausap si Kurt. Baka atakihin ito sa puso kapag nakita nito ang mga sperm na ipinasabog nito ay mahigit 2 years and 3 months na. Mukhang napagod sa biyahe ang mga bata, kaya naghihilik na ang mga ito. Maingat kong iniayos ang higa ng mga ito at nilagyan ng unan sa magkabilang gilid. Kasama ng mga bata ang mga yaya nila. Kung ako lang, hindi ko kasi kakayanin ang 3 version ni Kurt. Nagbilin muna ako sa mga ito maghahanda sa kusina at bantayan ng mga bata. Habang pababa ako, naiisip ko na mga dapat iayos sa ilang parte ng mansyon. Hindi safe ang hagdan sa makukulit kong anak kaya dapat malagyan ng harang. Inililista ko na sa isip katulad ng setup sa safe house na tinutuluyan namin noon. Habang minamandukan ng mga kasambahay sa pagkain ihahain sa mga bata ay sinubukan ko tawagan si Kurt ngunit hindi pa rin ito yun sinasagot. Kaya ang isa sa mga bodyguards na ang tinawagan ko. Nasaan si Kurt? Bungad ko agad dito. Good morning, ma'am. Kausap po ni Sir ngayon ng mga pulis. Hinihintay lang ni Sir ang abogado ng company. Para siyang humalili dito. Napabuntong hininga ko sa labis na pag-aalala sa asawa ko. Kumusta ang sitwasyon dyan? Worried na tanong ko. Napula na po ang sunog na nagsimula daw sa bodega. Wala akong nasaktan. Nakahinga ako ng maluwag nang marinig ko ayun. Ayos naman pala kung ganoon. Ang importante ay ayos sa mga tauhan ni Kurt. Mabuti naman. Pakasabi kay Kurt kapag natapos na siya dyan ay umuwi na siya dito. Importante lang. Sabi ko rito saka nagpaalam na at ibinaba na ang tawag. Manang, tiyakin niyo na fresh ang mga fruits na isa-serve niyo. Opo, ma'am. Magalang na tugon ng kasambahay. 6:30 a.m. na. Tiyak nagigising namang iyon ng 8 a.m. or 9. Pagod din tiyak sa biyahe ang mga bata. Hindi pa rin umuwi si Kurt. 10 a.m. na. Nakakain na ang mga anak ko at abala na sa sala at naglalaro.
Sa takot ng mga kasambahay na masaktan ng mga ito, iginilid agad ang center table. Iniusog din ng sofa at naglatag ng foam mattress sa gitna. Saka inilagay ang mga laruang baon-baon ng mga bata. Nasa paligid ang mga yaya kasama ang mga maid na waring amazed na makita ang mga anak ko. Nang umabot na ng lunch, nawala pa rin si Kurt. Nanood naman ang mga ito sa TV habang nakahiga pa rin sa mattress. Hanggang sa makatulog ulit sila. Paiksi na ng paiksi ang pasensya ko sa paghihintay sa lalaki. Nakatulog na ang mga bata. Ako na rin ang nagpatay ng TV dahil nakatulog na rin ang mga yaya nila. Nagtungo ako sa kusina upang kumuha ng tubig. Bakit kaya natagalan si Kurt sa pag-uwi? Bagsak na ang talukap ng mata ko, pero nakuha ko pa rin humakbang papasok ng mansyon at ibagsak ang katawan sa sofa. Hindi ko na nagawang hanapin ang asawa ko. Mamaya na lang ako babawi rito. Sa sobrang pagod at antok, hindi ko alam kung ilang oras ako nakatulog. Nagising na lang ako na pakiramdam ko hindi ako makahinga. Nang hawiin ko ang nakadagan sa mukha ko, nakarinig ako ng hagikikan. Kasunod ng matinding sakit sa pagkalalaki dahil waring tinambol iyon, dahilan para mamilipit ako sa sakit at mamaluktot. Uhay! Dadig kong tanong ng tinig ng batang babae sabay haplo sa mukha ko. Mommy! Kasunod ng matinis na tili. Napahiyaw ako nang maramdaman ko naman ang waring gigil na kagat sa braso ko. Nang tuluyang maimulat ko ang mga mata ko, shock ang bumuo sa aking sistema na titig sa mga batang ngayon ay nagkukumpulan at titig na titig sa akin. Saka sabay-sabay na nagbungis-ngisan at tumakbo ng palayo. Tulala akong naiwang mag-isa sa sala. What the hell? Anas ko saka wala sa sariling tumayo at tumakbang palabas. Kurt! Tawag ni Amira sa akin pero hindi iyon ang nasa isip ko. Lumakad lang ako na lumakad hanggang sa makalabas ng gate. Hindi ko alam kung saan daan na ang binabagtas ko. Saka lang ako natauhan ng sunod-sunod na bumusina ang kung sino sa akin. Sakay! Maring utos ni Amira. Wife? Takang sabi ko at dali-daling umikot at patungo sa passenger seat. Nakita mo ba sa salamin niyang ayos mo? Nakasimangot na tanong nito. It's just a dream, right? Pagkausap ko sa sarili ko habang napapailing pa. Hindi yun panaginip. Seryosong sabi ni Amira. Napatingin ako rito at sanay niya sa nitong ihinto ang kotse. Ginawa naman ito. What are you talking about? Those little monster in our house. Anak natin sila. Seryosong tugon ni Amira. Come on, Amira. Hindi oras ng joke ngayon. Umiling-iling pa ako rito. Kurt, anak natin sila. No. Tanggap ko ng baog ako. Lagi kong ipinuputok sa loob pero umikas ang kamay ni Amira at malakas akong sinampal nito. Thanks to that slap, para ako natauhan na talaga. Seryoso ekspresyon na mukha ko nang tingnan nito. Anak mo sila, Kurt. Kung hindi ka pa handa sa explanation ko, ayos lang. Pero huwag kang lalabas na ganyan ang itsura mo. Sermon nito sa akin. Baba! Seryosong utos ko rito. Kurt? Gulat na ani Amira. I said, get out! Malakas kong hiyaw na talaga ikinashock nito. Saka dali-daling bumaba. Lumipat ako sa driver's seat at pinausad ang sakyan patungo sa The Alphas Foodie. Chinat ang mga kaibigan. Umaasam pupuntahan nila ako roon. Kanina ko pa sinasamaan ng tingin sa Bea. Kanina pa ito tawa ng tawa samantalang ilang ulit ko na itong tinanong kung anong problema pero hindi naman ito masagot-sagot. Nang dumating sa Echo at Abram, gaya ni Bea para na ring masisiraan ng bait ang mga ito katatawa. Ganoon din nang magsulputan pa ang iba naming kaibigan. Nakuha pa nga nila akong kuhanan ng picture. Hinablot ko ang cellphone ni Shade na nagkibit balikat lang at natatawa pa rin naupo sa tabi ko. Tinignan ko ang larawan na kinuhanan nito. Kasabay ng pagdampan na larawan ko ay ang sunod-sunod kong pagmumura. Kailan pa naging papel yung mukha mo? Takang tanong ni Soul. Himalang nandito. What the hell is this? Mabilis akong tumayo at tumakbo sa banyo. Tumambad lalo sa akin ang waring double artwork. Nope. Kinuring-kuringan iyon. Walang matinong pattern. Yung tipo ng batang kakahawak lang ng panulat. Ang masaklap sa mukha ko iyon inilagay. Ganoon na ba ako kapagod para hindi mamalayan na ako na pala ang biggest masterpiece ng mga anak ko? Sino bang gumawa sa'yo niyan? Natatawang tanong ni Landon. Kandong nito ang anak na maglilimang taon.
May mga little monsters sa mansyon. Hindi lang isa. Hindi lang dalawa. 3 sila. What? Alam naming malaki ang problema mo sa office pero dude, monster? Natatawang sabi ni Abram. Those monster. Kamukha ko sila. Tumigil sa biruan ng mga ito. Nasense na yatang seryoso ako. Ano ba kasi ibig mo sabihin? At may pa-emergency asap ka pa? Tanong ni Landon. Nagising ako na may nakadagan sa mukha ko. May kumakagat sa braso ko. At nang tingnan ko ang may gawa. Mga batang sa tingin ko 2 taon kaso malulusog ang mga pisngi at kamukha ko. Anak mo? Takang tanong ni Carlo. Yeah, sabi ni Amira. Shit, hindi ko alam kung ano dapat na reaksyon ko. Bago ka mag-react, listen to Amira's explanation. Mas malilinawan ka kung makikinig ka muna. Sabi ni Soul. Shit, I'm so dumb dead. Ani ko nang maalalang sinigawan ko ang asawa kong block belter at namamaril. Why? Nasigawan ko siya sa sobrang shock ko kanina. Wala sa sariling anas ko. Ihanda ko na ang black suit ko. Nakangising sabi ni Carlo. Of course, kilala na nito ang asawa ko. Nabanggit na rin na Amira na ang ilan sa mga ito ay natulungan na niya. Tulad ni Carlo and L.A. Mukhang kailangan ko bumili ng maraming kape at tinapay. Yun na lang idodonate ko. Tiyak na ibubulsa yun ng asawa ko eh. Natatawang sabi ni L.A. Anong gagawin ko? Malilintikan ako roon. Magdasal ka. Ani Echo. Huwag kang kabahan. Maghihilom din naman kung mabubugbog ka ng asawa mo. Nakangising sabi ni Shade. Mas lalo tuloy ako nakaramdam ng takot. Hindi mo malalaman ang mga sagot sa mga tanong mo kung hindi ka uuwi at makikinig sa paliwanag ni Amira. Go! Utos na Bea. Tumangutang ako saka tumayo na. Binitbit ko pa ang tasa ng kape at tumakbang ng paalis. 100K ang bayad sa tasang yan. Rinig kong sabi ni Bea kaya naman napaatas ako at mabilis na inilapag ang tasa sa table. Saka dali-dalin tumalilis na. Kakausapin ko ang asawa ko. Makikinig ako sa kanya. Ganoon ang dapat na ginagawa ng mabuti at matinong asawa. Kailangan tanggapin lalo na kung galit na galit ito. Tiyak namang hindi ko ikamamatay kung bubugbugin ako nito dahil sa sobrang inis sa paninigaw ko rito. Idan mo na lang, Kurt, sa dasal at tiwala sa may kapal. Naniniwala naman akong hindi ko pa oras eh. Shit, bakit ko ba kasi sinigawan sa Amira? Of all people, bakit ang tigres ang asawa ko pa? Pero ano ko ba talaga ang mga iyon? Paano nangyari? Habang pabalik, binibilang ko sa isip ko kung kailan nagbuntis sa Amira. Sa edad na tansya ko na meron ang mga little monsters na nasa mansyon ko ngayon. Nasaan na Ma'am Amira nyo? Tanong ko sa mga kasambahay na nagliligpit sa sala. Kabado 20 lalo't alam kong may kasalanan ako. Umakyat po sa kwarto niya kasama mga bata. Huminga muna ako ng malalim bago humakbang patungo sa hagdan. Saka ko lang napansin ang mga tauhang abala sa pagkakabit ng harang doon. Maybe for those little monsters' protection and safety. Kian, Kevin at Carla. Dinig ko ang seryosong tinig ni Amira. Pakiramdam ko kapag pangalan ko na bibigkasin ito sa ganoong paraan ay mangangatog na ang binti ko sa kaba. Pwede pa ba akong umatras? Kukuha lang ng konting lakas ng loob. Pero kapag hindi ko ito hinarap baka mas lalo magalit. Bahagi ako sumilip sa pinto. Plano ko sanang tansyahin muna ang sitwasyon pero sakto ring napatingin ang anak kong babae sa pinto. Daddy! Mahilig itong tumili, kaya naman kuha agad ang atensyon ni Amira at tumingin sa akin. Wala nang atrasan. Niluwagan ko ang bukas ng pinto. Pasok ka, Kurt. Seryosong sabi ni Amira. Daddy! Ang nangihina kong binti sa sobrang nervyos ay tuluyang bumigay ng tumakbo sa pwesto ko ang mga bata at nilundag ako. Pinupog pa ako ng halik ng isa sa anak na lalaki. Shit, I don't even know the names of my children pero hindi ko napigil ang mapaluha. Hindi ako crybaby pero nang mayakap ko ng mga ito, ibang klase ng pakiramdam ang bumalot sa puso ko. She's Carla. He's Kevin. And he's Kian. Mahinang sabi ni Amira. Napahikbi ako sa muling mahigpit na niyakap ang mga ito. Ayaw? Maarteng sabi ni Kian. Naipit yata kaya mabilis na kumuwala at tumakbo sa mommy nito. Pakiramdam ko'y nagbabounce si Kian ang tumakbo. May kalusugan ng mga anak ko. Ang sarap nga sanang pisilin ang pisngi ng mga ito. Yaya, pwede bang kunin niyo muna mga bata?
Mag-uusap lang ho kami ng asawa ko. Sabi ni Amira sa mga ito. Dali-dali naman lumapit ang mga ito at nagkanya-kanya ng buhat sa tatlo. Naiwan kami ni Amira na kaming dalawa na lang sa silid nito. Hindi ko alam kung paano ko ito kakausapin. Natatakot ako sa pananahimik dito. Oh God. Pakiramdam ko kaya nananahimik si Kurt dahil sobra siyang nasaktan sa paglilihim ko. What if galit siya? What if... I'm sorry kung nasigawan kita kanina. Natigil ako sa mga negative thoughts ko nang magsalita ito. Shit, yun ang dahilan kung bakit ganito ito? Dahil niisip nitong galit ako? Samantalang ang laki ng kasalanan ko rito. Kurt, humakbang ako palapit dito. Inilahad ang kamay upang hilahin itong patayo. Saka iginiya patungo sa kama at magkatabing umupo. Listen, go on. Sabi ni Kurt na ginagap ang kamay ko. Plano niyo ni Kendra na magkaanak tayong dalawa. Kukunin niyo ang bata at kayo ang magsasama. Sumang-ayon ako upang makuha ang kapatawaran na hinihingi ko kay Kendra noon pero pagkatapos ng kasal, naisip ko, kaya ko bang ibigay ang anak ko? No, hindi ko kaya. Kaya nag-decide ako na magpa-inject para na rin hindi ako mabuntis. Nang araw na nagpunta tayo sa klinik, akala ko okay na pagkatapos ako injectionan. Pero nakialam ang mami mo. Tiniyak niya na hindi tamang gamot ang may tuturok sa akin. Noong umalis ako, ilang buwang hindi nagpakita. Buntis na ako noon. Kinailangan ko ring ma-CS kasi hindi ko kakayaning ilabas ng normal delivery ang tatlo. Tumayo ako at kumuha ng bulak at liquid remover na ibinigay ni Tina sa akin upang tanggalin ang cream na nagkukubli sa iniwang marka ng CS operation ko noon. Umarap ako kay Kurt upang ipakita dito ang pagtatanggal ko ng takip sa markang itinago ko rito. Kung galit ka kasi itinago ko ang tungkol sa mga anak natin. Naiintindihan ko. Hindi ko lang kasi kaya ipamigay na lang sila basta. Tapos aalis. Hindi ko kaya yan, Kurt. Hindi ko magagawa yun sa mga anak ko. Naiiyak kong sabi rito. Hindi rin ligtas sa kanila ang manatili noon sa poder ko. Kahit ngayon. Pero wala akong choice. Nawawala sa mommy. Ang Ambrose ka nga siya dahilan kung bakit nagdesisyon ako dito na sila manatili. Uwif. Umiiyak na rin ito. Humakbang akong patungo sa harap nito at lumuhod. I'm sorry. Kung naipagkait ko sa'yo karapatan mo bilang ama na masubaybayan ang existence nila since day one. I'm sorry. Sinapo nito ang pisngi ko at gamit ang kanyang mga daliri pinahid niya mga luhang walang humpay sa pagtulo. Napakatapang mo, Amira. Imagine, dinala mo ang tatlong makright sa tiyan mo. Napakalakas mo, wife. Alam ko maswerte ang mapupunlaan ng lahi ko pero sobra-sobra nagpapasalamat ako dahil ginawa mo yun. Hindi ako galit. Inilayo mo ang mga anak natin dahil yun ang nakikita mong paraan upang protektahan sila. Pwede pa akong bumawi sa kanila. Tutulungan mo naman ako, di ba? Masuyo ang boss nito. Makikitaan mo talaga ng malawak na pangunawa at pagmamahal sa akin. Oh. Pero gusto kong makita mo yung naging journey ko noong nagbubuntis pa lang ako sa kanilang tatlo. Do you remember yung ibinigay ko sa'yo nung nasa condo tayo? Kunin mo yun. Nandoon ang mga compilation ng mga videos na nakuha ko noong wala ako rito. Napahikbi ito at sunod-sunod na tumango. Halata ang galak sa kanyang muka. Halata mo talaga na overwhelmed ito sa mga nalalaman nito ngayon. I love you, Amira. Mahal din kita. Kurt, McCright. Anas ko, sabay halik sa mga luhang naglanda sa mukha ni Kurt. Saka ko ito kinabig ng yakap. Sabihin mo, hindi ako nananaginip ngayon. Sabi nito, pilit na pinipigil ang ngiti na pinitik ko ang noon nito. So, gising ka na ba? Napapikit pa ito. May kalakasan yata ang naging piti ko rito. It's Tom real. Ngiti-ngiti na sabi nito. Bigla na lang tumayo at iniwan ako sa silid. Mabilis ko siyang sinundan at inabutan ko ito sa sala na titig sa mga batang kandong ng mga yaya nila. Kids! Tawag ko sa mga bata na agad na nagmadaling bumaba sa mga yaya nila. Pero nilagpasan nila si Kurt at sa akin nagpunta. Hug niyo rin si Daddy. Hug? Hug? Mabilis ko lang na-recognize ang pagkakaiba ni Kian at Kevin. May nunal kasi sa lower part ng mata, si Kian. Parang tuldok lang doon.
Kung sa patabaan ng pisngi, tayo lang ang tatlo. Si Kian ang naunang lumapit sa akin at yumakap sa mga hita ko. Mabilis ko siyang niyakap na at binuhat na waring ikinainggit ni Kevin kaya naman lumapit din. Hug! Hug, Daddy! Napakita ako lumuhod at niyakap, sabay buhat. Sunulyapan ko si Carl na parang tuko na nakayakap na ngayon sa mommy niya. Daddy needs 3 arms. Nanunulis ang usong sabi nito. Napabungis-ngis ako. Mukhang nagsaselos ang prinsesa namin. Humakbang ako sa mag-ina ko habang karga pa rin ang 2 anak. I love you, wife. Love you. Singit ni Kia na hinalikan ako sa pisngi. Ganon din si Kevin. Sinulyapan ko si Carla ngunit bumungis-ngis ito. Saka idinikit ang uso sa pisngi ng ina. Love you, mommy. Napangiti na lang ako. Waring sa simpleng akto ng anak ko'y binubus ka na ako. Mommy, play! Play! Ani Kian. Maingat kong ibinabaan 2 at lumapit na sa mga yaya nila. Careful. Kabadong anas ko. Pakiramdam ko kahit saglit pa lang silang nakilala ay lumabas na agad ang overprotective instinct ko para sa mga ito. Lumapit ako kay Carla at sinubukan itong kunin sa mommy nito pero humigpit ang yakap nito sa leeg ng mommy nito. Go to daddy. Malambing na sabi ni Amira sa bunso namin. Sinulyapan ako nito saka bumungis-ngis pero iniumang na ang kamay at nagpabuhat na sa akin. Daddy. Yes, anak. Daddy. Tulog na ang mga bata. Agad na naipaayos ni Kurt ang isang silid para sa mga ito. Agad-agad nga rin nagpa-deliver ng mga gamit para sa kwarto. Kaya naman ang bedtime nila ay ready na ang silid. Kasama ng mga ito ang mga yaya nila. May nakaset up na baby monitor sa silid. Napapanood namin sila ni Kurt sa tulong ni Luna, ang high-tech system ng bahay ng asawa ko. Tori? Hawak na ni Lady A ang sumunog ng planta. Siya na raw bahala. Mag-focus ka daw muna sa mission mo. Tapusin mo na raw kung maaari. Yeah, I'll do that. Sabi ko rito. Mamaya na, papasukin ang hideout ng mga dumukot sa mommy mo. Good. Please, pakisabi sa kanila na tiyakin ang safety ni mommy. Sabi ko rito. Of course, huwag mong alalahanin pa. Iuuwi namin sa iyo ang mommy mo na walang kahit na anong gasgas. Nagtitiwala ko sa inyo. Salamat. Napabuntong hininga pa ako bago nagpaalam na rito. Sinulyapan ko si Kurt na abala sa laptop nito. Hands-on pa rin ito sa situation sa planta. Lahat ng mga manggagawang apektado ay may nagawa na raw itong way para matulungan ang mga ito. Nang humiga ako sa tabi nito, patuloy ko pa rin itong pinagmamastan. Napakagwapo talaga kaya siguro lahat ng anggulo ng mga anak ko ay sa lalaking ito lahat. Si Carla ay girl version ng mga kuya nito at ang 2 boys ko na may replika talaga ni Kurt. Mahal kita. Natigilan ako't napangiti na bigla na lang ito nagsalita. Mahal din kita, Kurt. Hindi raw papasok si Kurt. Nagpresenta itong mag-alaga sa mga anak ko. Nagpaalam ako dito na papasok ako sa office pero ang totoo ay may papasukin kami ngayon nila Tina na headquarters ng iba pang member ng Ambrose Gang. Hindi lang simpleng grupo ang binabangga namin. Nalaman namin na hindi na lang pala Zopronio ang nagpa-finance sa kanila. Meron ng governor, police, businessman na ngayon ay todo suporta sa kanila. Panatag na ako dahil nailigtas ng mga kaibigan ko si mommy. Pauwi na ito ngayon at dito ito idadiretso sa The Alphas Town. Iyak ito ng iyak nang nakausap ko ito. Kailangan ko na talagang tapusin ang trabaho ko. Lumulan ako sa motor na nasa likod ng gusali. Gaya ng dating gawin na iwan sa Mercedes sa office habang ang mga bodyguards ay nasa waiting area. Walang pinipiling oras ang pagsugod namin. Mas magandang mabigla sila habang maaga pa. Ang taong nabibigla ay hindi agad nakakapag-isip. Dumiretso ako sa headquarters namin. Abala sa pagkuha ang mga kasamahan ko na mga gagamitin nila. Dumampot lang ako ng ekstrang bala, patalim na katulad ng ginamit ko noon. Maliliit lang iyon, mas gamay ko kasi at magaan lang. Tawag ka ni Lady A. Sabi ni Tina nang pumasok ito sa silid ko saan nakaimbak ang mga gamit naming lahat. Tumango lang ako rito, saka tumalikod na at binaybay ang daan patungo sa office ni Lady A. Pagpasok ko roon ay agad ito sumenyas na maupo ako. Pagkaupo ko ay agad naman ito nagsalita. Ako na bahala sa mga tao sa likod ng Ambrose Gang.
May ilan sa kanila ang nakausap ko na at hindi na makikialam pa sa grupo. Tapusin mo na ngayong araw ang Ambrose Gang at isunod mo na ang mission mo kay Zofronia Ibon. Yes, Lady A. Tugon ko rito. Hindi tong oras para malito ka sa mga gagawin mo, Amira. Kung nasa harap mo na, kahit pa ina at ama iyan ni Kendra, hindi ko dapat makitaan ka ng pag-aalilangan sa dapat mong gawin. Hindi yun ang itinuro ko sa'yo. I understand. Bumuntong hininga ito. Pero kung hindi mo magawa, ako, okay ang mga kaibigan mo ang gagawa. Bigyan mo lang kami ng hudyat. Sabi nito. Ngumisi ako saka tumayo na. Makakaasa ka, Lady A. Gagawin ko ang trabaho ko na maayos. Sabi ko rito. Wala nang dapat pang pag-alilangan. Pagkatapos namin mag-usap sa mga detalye sa misyong ito ay sabay na kami lumabas. Sabi nito kanina ang mga matitigas na ulong ayaw sumang-ayon dito at ayaw bumitaw sa grupo ay tiyak na sira na ang pangalan mamayang gabi. Mapapolitiko man yan, sikat na celebrity or kung sino pa man sila. Nakahanda na ang lahat ng media para ilabas ang mga illegal activities nila. Lahat ng mga evidence na konektado sa kanila at sa Ambrose Gang ay handa nang ilabas mamaya. Kanya-kanyang sakay sa mga motor at kotse namin. Saka binaybay ang location ng mga kalaban. Papito-pito lang ako habang mabilis ang takbo ng motor. Wish ko lang na maagang matapos ngayon. Tiyak natatanda agad ang gago kong asawa sa 3 Lil Monsters sa mansyon nito. Napaigtad ako ng bumao ng mga ngipin ni Carla sa balikat ko. Hindi ko alam kung may lahi bang vampira ang mga anak ko. Feel na feel gamitin ang kanilang mga ngipin. Hurt, Daddy? Hurt? Inosentang tanong ni Carla nang umiti pa sa akin. Pakiramdam ko hindi lang 5 ang inabot kong kagat sa mga bulilit. Abala sa pagkakalat ng laruan ng 2 ko pang boys. Yes, pagkakalat. Hindi kasi nilalaro ng mga ito mga kotse-kotsihan kung hindi pinalilipad ng mga ito. Todo iwas naman ang mga yaya nila. Hindi nakaligtas ang TV dahil ngayon ay basag na iyon. That's enough. Gusto niyo ba lumabas mga anak? Tanong ko sa mga ito. Bye-bye? Tumakbo si Kian patungo sa pintuan. Mabilis naman sumunod si Kevin. Pati ang mga yaya ay napapatakbo na lang upang habulin ng mga ito. Oh God! Usal ko. Oh God! Panggagaya ni Carla na muling bumungis-ngis sa akin. So cute, my love. Sabi ko rito at pinupog ito ng halik. Ilalabas ko sila. Ipakikilala ko sa mga kaibigan kong tiyak na nakatambay ngayon sa The Alphas Foodie. Pagpasok namin sa mismong gusali ay sanalubong na kami agad ng mga bala na mula sa kung saan-saang direksyon. Abala na ang kagrupo naming si Terry na siyang nakatokang sniper ngayon sa pagpapatumba sa mga ito. 1, 2. Dinig kong bilang nito. Si Tori naman ay dinig din naming nagmamando sa kung nasaan ang bawat kalaban. Walang pag-alilangan ang bawat kalabit ko ng gatilyo. Ang pagbato ko ng patalim habang sige ang takbo namin pasugod sa mga kalaban. Left, Amira. Tori said, kaya naman mabilis kong sununod iyon. Hindi ko na kinailangan tingnan pa. Basta dumukot ng patalim at malakas ang puwersang ibinato iyon sa direksyon na tinutukoy nito. Nang sulyapan ko'y bagsak na at nakabaon ng patalim sa mata nito. Ang patalim na iyon ay may lason kaya naman lugmok agad ang gago. Sa dami ng mga tauhan sa headquarters na ito, karamihan sa amin ay ubos na ang mga gamit na dala. Kaya naman nakikipagbardagulan na. Medyo iwas ako. Tiyak na magtataka si Kurt kapag may bangas ako o kaya may tama. Ang tumalsik na baril kanina ng kalaban ay agad kong kinuha at pinaputukan ng karambulan ng isa sa kasama namin. Thanks, nakangising sabi nito. Tinungaan ko lang at muling inabala ang sarili sa pakikipagbarilan. Gwapong-gwapo ka siguro sa sarili mo, kaya 3 times ang ginawa mo sa Xerox copy, no? Titig na titig ang mga kaibigan ko sa mga anak kong parang inasan ng bulate na hindi mapakali. Agad nakaagaw ng mga atensyon nila. Yan ang tunay na sharpshooter. Mayabang nasabi ko sa mga ito. Kids, tawag ko sa mga ito. Katulad kung paano magsalita sa Amira upang pakinggan ng mga ito pero hindi man lang lumingo ng mga kampon kong maliliit. Mga anak, tawag ko ngunit para na silang may sariling mundo. Mumuntungin nga ako sabay tingin sa mga kaibigan ko. That's my Carla. That chubby chick, Kian. And that one, he's Kevin. Sabi ko sa mga ito. Such a lucky bastard. Sabi ni Echo na titig sa mga bulilit.
Ang anak ko si Carla ay tumakbo patungo sa direksyon ni Echo. Halos atakihin ako sa puso na makitang natiso dito. Mabilis namang napatayo si Echo at nasalo ito. Fast, Uncle! Tatawa-tawang sabi ng anak ko. Nakahinga ko ng maluwag. Akala ko'y malilintikan na naman ako sa mommy ng mga ito. Tatanda ka agad sa mga anak mo. Natatawang sabi ni Carlo na kandong ang kambal. Kumakain ng ice cream ang mga ito at baliwala lang sa loko kung magkalat ang mga ito. Well, kung ako naman, ayos lang din. Halatang nag-enjoy kasi ang mga ito. Kids, may foods ako! Excited na tinig ni Bea ang pumukaw sa atensyon ng mga anak ko at ng mga anak ng mga kaibigan ko. May new setup ang The Elfas Foodie. Meron na ring space para sa mga anak namin. Small tables and chairs. Doon nito inilapag ang mga cookies na bitbit nito at ng helper nito ngayon. Kain lang na kain. Inalalayan pa ng mga yaya sa pag-upo ang mga anak ko. Pinanood ko lang ang mga ito habang nagkukwentuhan naman ng mga kaibigan ko. Halatang hindi pa talaga marunong ang mga ito. Itinuturo naman ng mga yaya nila ang dapat gawin. Halatang sanay na sa pag-handle sa mga little monsters ko. Dahil mas sumusunod sa kanila kaysa sa akin na kahapon lang nila nakilala. Nabinyagan na ba sila? Tanong ni Bea. Mabilis ako napaisip. Hindi pa namin napag-uusapan yung mga ganyan. Mas matanda ang anak ni Kuya Carlos sa kanila, no? Ani Bea. Tumango naman ako. Grabe. Mas gwapo ang mga new generation. Ani Bianca na natatawa pa. Well, of course. Hindi ako tututol dyan. Nakangising sabi ko. Proud daddy here. Pero, di akong mas magiging sakit ang ulo. Nakangising sabi ni Landon na pailing-iling. Wish ko lang, sa akin magmana. Sabi ko na ipinagdarasal ko talaga. Dahil ko si Amira ang pagmamanahan ng mga ito baka hindi ako tumagal. Kay Amira pa lang, nakakapanginig na ng tuhod. Yun pa kayang madagdagan ng 3 pang mala, Amira? Tulungan mo po ako, God. Tahimik kong dasal na may malawak na ngiti sa labi.